In John chapter 4 verse 23, ang sabi ng Panginoong Yesus, "An hour is coming and now is here, when true worshipper will worship the Father in spirit and in truth, for that is the will of the Father." At tagalogin ko po, ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon at dumating na nga na ang totoong manamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat yun ang kalooban ng Ama. Prior to that verse, yun ang unang verse dyan sa sinabi ko, ang sinabi ng Panginoon sa kanyang kausap na Samaritan woman, sabi ng Panginoon, dati ang panahon na hindi na kayo sasamba sa bundok o saan namang Samarian Mountain kung saan establish yung wrong worshiping. At ang mga Hudyo, darating ang panahon na hindi na sila lilingon sa templo sa araw ng pagsamba o sa oras ng pagsamba. Kasi yun ang tradisyon ng mga Hudyo kapag ka oras ng pagsamba, saan man sila naroon, lilingon sila doon sa lugar kung saan nakatayo ang templo at sila isasamba. Sabi ng Panginoong Jesus sa verse 23, "An hour is coming and now is here, that the true worshipper will worship the Lord in spirit and in truth." Kung paano mangyayari yun, ang kalooban ng Diyos sa yun, Diyos ang nakakaalam at Diyos ang gagawa ng paraan. Ako naniniwala ako itong pandemya na naganap na ito, kung saan sinarado lahat ng church. Inalaw na ng Panginoon ito kasi meron ng gustong tapusin ng Panginoon. Nagmamanifest kasi yung wrong setup ng worship Meron na mga rakistang banda tumutugtog lang sa stage naka-short na hindi mo walang kapaggalang sa kanilang pananamit in the presence of God. Tumutugtog ng mga heavy metal marami ng error pagdating sa pagsamba ng Panginoon. At sa body of Christ, aminin natin o hindi, maraming nahihirapang sumamba without a special effects of music. Kapag ganyan ang ating kalagayan, that was an idolatry. Kapag ka nahihirapan kang sumamba sa Diyos dahil hindi maganda ang iyong church, wala kang kasama, hindi maayos ang tugtugan ng banda, that was an idolatry. Lahat ng nagpapahirap sa iyo para sumamba sa Panginoon ay idolatry. Sila yung Diyos-Diyosan mo. Nahihirapan kang sumamba kasi yung Diyos-Diyosan mo pera. Nahihirapan kang sumamba kasi wala kang nakikita. Nahihirapan kang sumamba kasi wala kang sasakyan. Nahihirapan kang sumamba kasi hindi maayos yung tugtugan, hindi masaya, hindi nakakalungkot, walang drama. Nahihirapan kang sumamba kasi hindi mo kasama yung mga taong dati mong kasama. That was an idolatry. Kaya inalam ng Panginoon talaga yan yung pagsasara ng church. At sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na hindi na essential yan. Ang true worshipper, matututo silang sambay ng Ama sa Espiritu at katotohanan. That was very private. Ang pagsamba sa Ama in Spirit, very private yan. Hindi mo na kailangan i-post pa sa social media yan And you cannot worship the Father God in heaven na sumasabay ka dun sa worship dun sa social media. Hindi yun. I don't know what's wrong sa mga tao ngayon, nowadays, na parang bang di nagbabasa ng Bible. Worship the Lord God in spirit, even in your prayer. Sa totoo lang, Matthew chapter 6, sinabi ng Panginoon, pag magpe-pray ka, pumasok ka ron sa iyong silid. Hindi mo kailangan mag-pray rin sa TikTok. My God. Worship the Lord in truth. Walang
pagpapaimbaba, walang pagkukunwari. Huwag ka nang mag-fake sa social media. Worship the Lord in truth. You are humbling yourself before the eyes of God. Na-acknowledge mo na gawa mong kasalanan. Umiiyak ka because you see the difference between you and your God. You are rich. Sira ka, pero ang Panginoon, bumbo, God is holy. That was the truth. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Tayo ay luluhod at sasamba at iiyak. Dahil ang kaharap natin ay Diyos. The most powerful, a holy God. Worship Him in spirit and in truth. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang papag-aralan po natin ngayon ay nakasulat din po sa Book of John, chapter 2, verse 1 hanggang 11. Sabi po rito, on the third day, a wedding took place in Cana of Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples were invited to the wedding as well. When the wine ran out, Jesus' mother told him, "They don't have any wine." Wala na raw alak. "What has this concern of yours to do with me, woman?" Jesus asked. "My hour has not yet come." "Do whatever he tells you," his mother told the servants. Now 6 stone water jars had been set there for Jewish purification. Each contained 20 or 30 gallons. "Fill the jars with water," sabi ng Panginoon. So they filled them to the brim. Then he said to them, "Now draw some out and take it to the chief servant." And they did. When the chief servant tasted the water after it had become wine, he did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew. He called the groom and told him, "Everybody sets out the fine wine first, then other people have drunk freely the inferior. But you have kept the fine wine until now." Jesus performed this first sign in Cana of Galilee. He displayed His glory, and His disciples believed in Him. Marami nakakalam ng kwento nito. At papag-aralan natin ito, nababasahin lang natin ang Bible, hindi ko na i-interpret po. Na-invite po ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga disipulo sa isang wedding, sa isang kasalan. And Mary, the mother of Jesus, was there. Nandun si Mama Mary. It happened na naubusan ng alak kasi ang tradisyon ng mga Hudyo kasi sa kasalan po, minsan umabot yan ng 1 linggo na invited ang maraming kamag-anak, ang may mga kaibigan. Panay ang dating noon. And it happened na yung panahon na yun, o yung oras na yun, naubusan ng alak. Lumapit si Mary kay Jesus Christ. Sabi niya, naubusan na sila ng alak. At sabi ng Panginoon, anong concern ko dyan? Anong magagawa ko para dyan? I mean, bakit nandun ang Panginoon sa kasalan? Nang una, invited sila. Kanyang mga disipulo. At nandun si Mama Mary. In-invite sila dahil maaaring kaibigan sila, kamag-anak, o kakilala ng kinakasal. Yan yung unang dapat natin makita. In-invite ang Panginoon dahil maaaring close friend ng mama niya, kaibigan, o maaaring kamag-anak niya sa father side o sa mother side. May reason kung bakit sila in-invite. At sa kasalan po ng mga Hudyo, it is a bad manner kapag ikaw naubusan ng alak. Malaking kahihiyan kapag ikaw ay naubusan ng alak. So, nung nalaman ni Mary yun,
In-inform na si Jesus Christ, naubusan na sila ng alak. Sabi ng Panginoon, anong gagawin ko? My hours not yet come. Ang ginawa ng Panginoon, nagpakuha siya ng maraming tubig at ipinalagay niya doon sa 6 na jar na nakaset up para sa paglilinis. Ang sabi ron, yung jar na yun, nakaset up yun for Jewish purification. Ang tradisyon kasi ng mga Hudyo, once ikaw ay papasok sa isang tahanan, maglilinis ka ng paa, maglilinis ka ng kamay, maghuhugas ka. And those jar ay naglalaman ng 20 to 30 gallons at 6 po yun. Maraming tubig yun. Para sa mga bisita yung panghugas yun. Kamay, paa, kutsara, tindor. Nakalagay yung mga jar na yun para panghugas. Ang ginawa na ng Panginoon ay pinapuno ng tubig yun at sabi sa isang servant, dali mo to doon sa chef o yun sa wedding coordinator. Hindi alam ng wedding coordinator kung paano naging alak yun. Nakakaalam lang nun yung servant, si Jesus Christ ngayon, mga disciple at si Mama Mary. At ginawa ng Panginoon yun, sabi sa verse 11, para maging malinaw po, ginawa ng Panginoon, sabi yun, Jesus performed the first sign in Cana of Galilee. He displayed His glory and disciples believed in Him. Ginawa ng Panginoon yun para ma-display lang kanyang glory. That's all. Hindi ka na-interpret yan. Ang mahirap kasi sa evangelical po, no? Sa ating mga evangelical. Masyado nating ini-illuminate yung mga nababasa natin sa Bible, kahit walang ibig sabihin. Ang buhay natin ay kayang gawing alak na mula sa tubig, maging malang Panginoon. Ang buhay mo ay pwede maging isang alak dahil gagawin ng Panginoon, maging malang Panginoon. Hallelujah. Ganun, hindi naman sinabi ng Diyos yun eh. Wala sinabi ganun ng Bible at masyado tayo nag-illuminate na kumukuha tayo ng mensahe na ilusyon lang natin o kaya pumapasok yung heresy. Yung ilusyon natin, opinion natin, pinapasok natin. Ang totoong nakakaunawa ng Bible po, walang iba kundi mga Hudyo. Sa kanila yan eh. Itong magagaling, lalo na yung mga taga-West, at tayo mga Pilipino, gaya-gaya lang tayo kung ano yung nagaganap sa West. Hindi naman nila gana iintindihan yan. Mga ano to, yung jar na yun, panlinis yun, dahil may tradisyon sila na Jewish purification, according to verse 6. Panghugas yun, pero hindi nababanggit pagka pinipreach. Ginawa ng Panginoon yung tubig, ginawa niyang alak. Una, para hindi na mapahiya yung kinakasal dahil in-invite sila. Maaaring kamag-anak nila o close friend nila, in-invite sila. Ayaw ng paano mapahiya yung kinakasal. Pangalawa, it is to display His glory. That's all. Kung gusto mo ang buhay mo magbago, na basically, bepres ito, simbolo raw ng buhay ng tao yung tubig at yung alak, naging pagbabago ng buhay according to the power of God. Di po yun. Kung ang buhay po natin ay gusto natin magkaroon ng pagbabago, hindi itong verse na to ang kailangan natin. Ang kailangan po natin yung Matthew chapter 4 verse 17. Ang sabi ron, si Jesus ay nagsimulang mangaral at ang kanyang sinabi, repent, for the kingdom of God is near. Kung gusto talaga nating mabago ang buhay natin, may sinabi po ang Bible dyan. At yung unang pangaral ng Panginoong Jesucristo, tinatawag niya ang sanlibutan na magsisi. Kung gugustuhin ng Panginoon na palitan ng buhay natin sa isang click ng gaya ng pagbago niya din sa tubig, ginawa niyang alak.
Kung gusto ng Panginoon yun, bakit hindi? Ang daming magnanakaw dyan, daming riding tandem, ang daming mga corruption sa gobyerno, ang daming addict sa kung saang bagay. Kung gusto ng Panginoon palatan ng buhay nun, in just one click, wala naman imposible sa Panginoon eh. Kaso, hindi kasi bilis ng tubig turns to wine ang gustong maging sistema ng Panginoon sa atin. Yung tubig, walang isip yun at walang cooperation yun. Pinaghimalaan ng Diyos yun. Naging alak. Walang cooperation yun. Walang free will yun. Tayo meron. Ang tao may pag-iisip. Ang tao merong desisyon. Ang tao kailangan makipag-cooperate sa Diyos para mabago ang buhay niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, repent. Ang ibig sabihin ng repent, itigil mo yung mga ginagawa mo na alam mong labag sa kalooban, sa kabanalan ng Panginoon. And change will happen. Kaya yan ang unang pangaral ng Panginoon. Yan din yung unang pangaral ni John the Baptist. Yan din yung pangaral ng mga propeta. Repent. Mula sa mga mayayaman hanggang sa pinakadukha sa ibabaw ng lupa, sinasabi ng Panginoon, repent. Lahat ng bagay na ginagawa ninyo na alam ninyo bumabangga sa kabanalan ng Panginoon, repent. At mababago ang buhay. Pangalawa, Romans chapter 2 verse 2, do not be conformed unto this world. Be transformed by the renewing of your mind. Mag-iba tayo ng kaisipan. Amen? Yung sistema ng sanlibutan, huwag na nating i-apply dun sa gawain ng Panginoon. Kasi iba tayo. We are Christian. We are believers of God. Nakikita natin sa libutan, ganun ang ginagawa. Ganun din ang gusto natin mangyari sa pagsamba natin sa church. Maging kaisipan natin, yung nasusulat sa scriptures. Yun na sundin natin. Mag-transform tayo dahil binabasa natin kung ano yung instruction ng Panginoon nakasulat sa scriptures. Yun ang maging kaisipan natin. Change will come. Pangatlo, gusto talaga natin pagbabago para maging epektibo po tayo. Learn the divine principles na nakasulat po sa aklat ng Panginoon. Matutunan natin yung mga prinsipyong makalangit po na isinulat sa kanyang aklat. Ako po meron akong top 20 principles in life. Siguro, bigay ko na siguro sa inyo yung top 5 po. Number 1 po, God cannot be mocked. What you sow, you will reap. That was my number 1 principle in life. God cannot be mocked. What you sow, you will reap. Kung ano ang tinanim mo, aanihin mo yan. Maaaring hindi sa ngayon, maaaring 3 months from now, a year, or 6 years, 10 years from now. But you cannot escape sa law of eventuality. Aanihin mo ang iyong itinanim. That was the reality in life. Pangalawa, walang bagong alak na inilagay sa lumang tapayan. Kapag ang bagong alak nilagay mo sa lumang wineskin, pasasabugin ito yung wineskin o yung tapayan. Ibig sabihin, kung meron kang gustong ma-receive sa buhay mo ng bago, ihanda mo yung sarili mo. Prepare yourself if you are wishing or praying for something new, something else, something great. Prepare yourself para pagka dumating yun, hindi ka sirain ng mga bagay na hiniling mo. Pangatlo, sa principle na meron po sa buhay, Jeremiah chapter 17 verse 5, konti lang siguro nakakalimutan. Sumpahin ng tao na umaasa sa kanyang kapwa-tao. Kapag ka ikaw umaasa ka sa iyong kapwa, maaaring wala kang asenso. Kasi doon ka umaasa eh. Nakadepende ka sa kalakasan ng iyong kapwa. Trust in the Lord. Amen?
Isinasantabi mo yung kapangyarihan ng Diyos, kabutihan ng Panginoon, magagawa ng Panginoon kapag ka ikaw umaasa ka sa tao o nagtitiwala ka sa tao. Cursed is a man na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Pang-apat, do not speak your wisdom to the poor, or else they will mock you. Huwag mong bibigay yung karunungan sa mga mangmang, or else papagtawanan ka nila. Never confront a fool. Never. Wisdom is too high for a fool. Ang mga fool, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, and they will never understand wisdom. You will only wasting your time kapag ginawa mo yan. Never speak your wisdom to a fool. Panglima sa top 5 principles na meron po ako, 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Bad company corrupts good character. Everybody knows that. Bad company corrupts good character. Piliin niyo yung mga tao na pwede ninyong makasama. Kahit gaano kakabuti, kapag sumama ka sa kanila, your good character, good morals ay mawawala sa iyo. So if you, hindi symbolical in John chapter 2 na John chapter 2 na water turns to wine, na isisimbolic natin ang buhay, yung tubig, buhay natin, yung wine, yung ginawa ng Panginoon. Yung water turns to wine, ang reason lang nun, ayaw mapahiya ng Panginoon yung taong nag-invite sa kanila. Dahil nakakaya maubusan ng alak ng panahon na yun. Pangalawang reason ng Panginoon, this is the greatest, He display His glory, just to display His glory. Amen? And if you really want your life to change, if you really want your life to be changed, lagi niyong tatandaan, Matthew chapter 4 verse 17, repent. Romans chapter 3 verse 2, renew your mind. Maging kaisipan ninyo yung sinasabi ng scriptures. And then last, matutunan niyo yung mga divine principles na kasulat po sa banal na aklat. Magandang araw po sa ating lahat. Dinadalangin ko muli lahat ng pamilya, lahat ng mahal natin sa buhay, lahat ng may karamdaman, na pagpalain ng Panginoon sa pinansyal, sa kapayapaan, sa pagmamahal, sa healing. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. God bless you. God bless the Philippines. Lahat na nanonood dito, God bless you all. Glory to the living God. The Lord, our Savior, our Protector, is worthy to receive honor, power, and glory. Gandang araw po sa inyo lahat.